sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpurit magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kalayaan na nating nakakamtan, kalayaang makarinig na kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita po, mga kapatid. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna po manalangin, ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa iyong dakilang katapatan sa amin. Napatuloy niyo po kami pinagkakalooban ng pagkakataon na tulad nito kami makarinig ng iyong magandang balita. Lord, dalangin namin na lubos naming maunawaan ang bawat salitang aming maririnig sa gabing ito. At pagyamanin po ito, hindi lang namin basta nadinig, kundi pagyamanin to sa aming mga puso at maging bahagi ng aming buhay. Dakilang Ama, kayo po manguna mula sa pagpapakanta, sa mga aawit, sa music ministry, Panginoon, at hanggang sa magbibigay na iyong banal na salita. Lord, we ask for thy double portion of your anointing to be upon them. May your name be glorified tonight, Father God. And again,
Yours the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos, mga kapatid, gaya ng dati, habang tayo nag-aantay sa mga kapatid pa natin magla-log in tonight, pag-pray natin na kung ano man ang mga balakid nila ay maalis at sila ay makapag-open ng ating streaming. Ano ha? So, while waiting for them, tayo muna po'y mag-enjoy and relax habang nakikinig tayo ng mga comfy original song. Ano ha? Let's sit back and relax. Let's listen. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilan. Tanging sa'yo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilan. Tanging sa'yo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam kong ang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat
Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa'kin at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, nagpaparangalan si Jesus sa buhay ko.
panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo narito kami ngayon, Panginoon. Aalay ng awit ng pasasalamat sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon. Nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, linapin mo ngayon ang bayan mong minamahal, ang bayan mong Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasan, taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasan,
taglay. Kunin mo, Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko. Nilikha mo ang lahat, sa langit man o sa lupa. Buhay na tinataglay, sa akin ay iyong bigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko. O Jesus. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Nakinig ba tayo mga kapatid? Sinabayan ba natin? Dapat lang. Para medyo ma-familiarize na natin. Kasi time will come, magiging part yan ng ating worship and praise. Ano ha? Sige, thank you Lord. Ano ha? At glory to God. And of course, hindi natin palilipasin ang gabi nito na hanggat hindi natin nababati ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. No, ha? It's November 1, 2023. Happy birthday! Sister Nora Lopez. Sis, happy birthday ha. November 1. Holiday talaga. Sister Angel Rosilio. Happy birthday, Nay. Brother Wilbert Sebastian. Happy birthday, bro. And Brother Marlon Rivera. Happy birthday, bro. Enjoy your day. And of course, Architect, Brother Tony Estrada. Happy birthday. Enjoy your day. Take it away, Brother Bong. Yes, happy birthday, mga kapatid.
Alam ko kung saan kayo nag-celebrate ng inyong birthday. Hindi ko nasasabihin. Okay. Thank you, Lord. So, let's prepare ourselves. Tawagin na natin yung mga kasama natin sa bahay para makasama natin na magpuri sa ating dakilang Diyos. Ano ha? At let's prepare our hearts. Sabi nga, purify my heart, Lord, that I may worship you. Cleanse my hands that I may praise your name. So, sabay-sabay po tayong magpuri sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng awitin. So let's welcome our worship team. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay naman sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makapagpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hello po mga kapatid, welcome po sa ating live stream at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to the Lord for as long as I live. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise Amen. God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah, Glory to hallelujah. you, O Lord. Okay, mga kapatid, kung kayo po hanggang ngayon ay nakaupo pa, sumabay na po kayo, tumayo kayo, at sumabay kayo ng pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko iyong inayos, sa kasalan ay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Minsan pa, di ko na malilimutan. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahilig pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh papurihan. Si Yahweh ay papurihan, buong pusong paglilingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalan ay tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Saan pa pupunta? Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Halina't purihin, Luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi,
patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't Purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At tandaan natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo.
ang nadarama ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. We praise you, my Lord. Praise you, We Lord worship Jesus. you. Hallelujah. Oh, Glory to you, hallelujah. Lord. Praise Thank you, you, Lord. praise you, my Jesus. you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. Okay, kunin na po natin yung ating mga Bible, notebook, ballpen, lapis gusto nyo, mga markers natin. At tayo magsisimula na sa ating pag-aaral, sa pagpapatuloy ng ating series about prayer in every Old Testament book of the Bible. Iniisa-isa po natin ang mga Hebrew alphabet ayon sa pagkakasunod-sunod. Ano ha? Sa chapter 119 ng Psalms po ito. Tayo po ay nasa verses 89 to 96. Sa letrang Lamed. Ano ha? Letrang Lamed. Okay. Kaya mga kapatid, let's welcome our brother, my co-minister, Minister Ray Danganan. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa gabing ito. Nabigyan pong muli ng pagkakataon ng ating Panginoon upang maihag po at magamit po niya sa kanyang salita. At binabati ko nga po pala ang buong kapatiran po natin na nakasubaybay po ngayon, ang North, East, West, South,
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ngayon po ay dadako na po tayo sa napakahalagang pag-aaral po ngayon sa gabi pong ito. At nandito na po tayo ngayon sa 12 letter in the Hebrew alphabet na ito po ay tinatawag na Lamed. At dito po matatagpuan po natin sa Psalms 119 verse 89 hanggang 96. Sige po, babasahin ko po muna mga kapatid. Sa Tagalog po, ito po ang sinasabi. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag, at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautusay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y magbubulay-bulay sa bigay mong kautusan. Nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman. Ngunit ang iyong mga utos, walang hanggang yaong saklaw. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Kaya bago po tayo mag-start, muli mag-pray po muna tayo. Muli, Panginoon, sa oras pong ito, tinataas ko po, Lord Jesus, ang message niyo pong ito para sa akin, para sa amin pong lahat. Muli, anoint niyo po ako, Lord. Sa po kayo, gamitin niyo po ako, Lord. Sa tulong po ng banal na Espiritu Santo, muli, magsalita po kayo para sa akin. Salamat po sa kapahayagan na nanggagaling po sa inyo. In Jesus' name, Amen. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Kaya nga po, dito makikita po natin yung importance ng God's Word. Kaya nga po, alam nyo, dito sa this version, sa Psalms 89 ng 1:1 Lamed, nandito po lahat, meaning ng Lamed. Sabi nga po dito sa 89, makikita natin, sabi dyan, O Lord, your word is amazing, magnificent, and eternal. Your law endures to this day and stand firm in the heaven. So, nandun po yung meaning ng lamed, mga kapatid. Kaya dito, makikita po natin na ang lamed po ay napakahalaga po na word ng ating Panginoon. At ito po ang nais niya Alam niyo po, sa Hebrew kasi po, ang Hebrew letter po ng lamed, ito po yung tinatawag na ox goad, tawagin. Pag sinabi po kasing ox goad, ito po yung tinatawag na isang instrument po ito na ginagamit po sa isang pang-araro. Para sa ganon, pag sinabing pang-araro, ang naiisip po kagad na rahil na kalabaw, baka, o ship na ginagamit po itong ox goad. Para sa ganun po, para magkaroon sila ng direction, ox goad din ito para maging guide po nila, para magkaroon po ng direction isang sheep or cow. Ito pong ox goad na to, sabi, isa po itong weapon para sa mga baka. Sabi nga, ito po ay merong habang 10 feet. 10 feet long with a sharp point sa dulo. Kasi minsan po, alam naman natin, ang baka ay minsan pumipiglas yan,
minsan kumakanan yan, kumakaliwa yan. So kapag yung point po na yon ay kanilang nasipa, yan. Kaya didiretso po uli sila. Ayan. Saka sa direction po nila. Kaya ito po yung isang meaning ng lamed, yung ox goad. Ganun din po sa buhay natin na nais po ni Lord na ito po yung maging direction natin, word ng ating Panginoon. Kasi bakit po? Kasi sinabi rin diyan sa Hebrew na ang meaning is lamad. Pag sinabing lamad, to learn or teach. Kanina, di po ba, ang ox goad, lamed, isang bagay na mabilis para magkaroon ng direction. Cow, sheep, or carabao, gamit sa pang-aral. Meron din sa Hebrew word, ang meaning is lamad, learn. Sabihin niyan, yung teach, siya ang magtuturo word of God sa atin at hindi lang tayo nagkakaroon ng head knowledge, di learn, natututo tayo. Sabihin, mayroon ka ng head knowledge na tinuturuan ka ng salita ng Diyos, pero natututunan mo, meron ka pang heart knowledge. So tied up po yan. Hindi po pwedeng magkahiwalay ang dalawa. Head knowledge, teach, and learn heart knowledge. Kaya ito po ang isang bagay na mahalaga po. Kaya ito po ang nais ng para sa ating lahat na maging direction ay. Kaya nga dito, makikita po natin yung God's Word, Thy Word, sa reality. Una, ano po ba ang salita ng Diyos? Bakit napakahalaga? Bakit ito ang nais ni Lord maging foundation? Kasi nga, di ba, ang salita ng Diyos nasa rurok ng langit. Hindi kayang ugat. Hindi kayang i-shake. Stable po. Kaya ang salita po ng Diyos ay hindi po natin mahanap saan-saan. Wala po yan sa saan lugar. Nasa rurok po siya ng langit. Kaya holy, righteous, truth, yan po ang word ng ating Panginoon. Kaya po dito, makikita po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano ba meron sa salita ng Diyos? Una, changes life. Yan po ang napakahalaga rin. Bakit napakahalaga? Word ng ating Panginoon. Kaya nga kung sa ox goad, isang mahaba na matulis para sumunod, karoon ng direction. Baka, aso, ang mga sheep para magkaroon sila ng. Tapos yung lamad naman sa Hebrew, teach and learn. Yan din ang magiging magtuturo sa atin, word ng ating para magkaroon ka ng head knowledge, learn, magkaroon ka ng heart knowledge. So dalawa po talaga na laging ang salita ng Diyos hindi lang punong-puno ka ng pagkakilala, pati sa puso. Nasa puso ang word po ng ating Panginoon. Kaya una, ang salita po ni Lord ay ito po ang katotohanan na nagbibigay po ng bagong buhay. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, sabi dyan, if anyone joined to Christ, the old has gone, the new has come. Diba? Bigyan tayo ng bagong buhay. At sabi nga dyan sa 89, di ba, ang salita, "Oh Lord, your word is amazing." Ang mamamangha po talaga tayo kapag salita siyang magiging direction natin. At hindi lang yan, sabi pa, magnificent. Yung kahanga-hanga, gagawing kapangyarihan, power,
na gagawin po sa ating buhay. Eternal, no? Walang hanggan. No? Stand firm. Kayang yan po yung ating power. Kapangyarihan. Magbibigay sa atin bagong buhay. Pangalawa, sabi po rito, written and godly inspired. Sabi, ito po yung written and godly inspired na matatagpuan po natin sa 2 Timothy 3:16. Sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Na saan? Sa pagtuturo ng katotohanan. Yan po talaga ang ni Lord. Salita ng nasa kanya po lahat, sabi, way, truth, and the life. Kaya pagdating sa katotohanan, mga kapatid, ito ang nais ng Diyos. Ipamuhay, mag-direction natin ang katotohanan sa ating buhay. Dalawa, sa pagsuway sa kamalian. Yan po ang Word of God, mga kapatid. Pagsuway sa kamalian. Siyempre, pag nasa sayo, nasa puso mo, nasa isip mo ang salita natin, talagang makikita natin ang kamali. Po, nandiyan ang Holy Spirit. Mag-guide, magtuturo sa atin pagdating sa kamalian. At pangatlo, sa pagtutuwid sa likong gawain. Po, likong gawain. Kaya nga, new life ang salita ng Diyos na ipagkakaloob po sa atin. Ito ang kapangyarihan. Siya lamang po ang makapagpapay ng bagong buhay sa atin. Pagtutuwid sa likong gawain. Pang-apat, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yun. Kaya alam mo, itong matuwid na pamumuhay, napakahalaga po para kay Lord, mga. Kaya nga, andyan ang word ng Panginoon. Andyan ang merong kaalaman sa salita para makaalam mo, makapamuhay tayo, tama. Pag isinapuso mo ang salita ng Diyos, makapamuhay tayo sa katotohanan. Kaya nga, pagdating po rito sa Changes Life na to, itong written, godly, inspired, alam niyo po, ganito po ako. Ang lahat po ng apat na to, wala po ako sa katotohanan. Lahat po nandun ako sa kamalian, mga. At pagtutuwid sa likong gawain, hindi ko po kilala to, mga kapatid. At hindi ko rin po kilala yung matuwid na pamumuhay. Pero dahil po sa salita ni Lord, mga direction ko, lagay sa puso, namuhay ako. Ito po ang ipinagkaloob niya po sa akin, mga life. Kaya yung word ni Lord ay talagang God's loving. Pag-ibig po yan ng Diyos para sa ating lahat. Yan. Ano pa po ang salita ng Panginoon kung bakit napakahalaga? Bakit ito po ang magiging direction ng ating buhay? Sabi nga po rito, pangatlo, a solid foundation in a world that offers no stability. So, ibig sabihin, ito po ang ating solid na pundasyon sa mundong ito. Na alam naman po natin, ang mundo ay walang stability. Hindi tayo mabibigyan ng tinatawag na matibay na pundasyon itong ito. Kaya nga po, di ba, sabi doon sa Matthew 24:35, sabi diyan, ilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Yun. Sabihin diyan, heaven and earth will fade but still remain. Po, yan po ang ating magiging solid foundation dito. Offer ay marupok, ina, po, kaya na God para ito power para ma-overcome natin po ng lahat po
tukso, ng tukso, last of the pride of life. Yan po ang offer ng salita ng Diyos. Yan po ang ating solid foundation sa mundo na at kahinaan, kalituhan, pagka lahat po ng bagay, di tayo bibigyan talaga ng solid foundation. Lahat mag-fade eh. Pero ang Word of God, na yung faith natin, Word ng Panginoon, faith natin, ng Diyos, ng iba ating Kristo, solid foundation, overcome po na puri, tukso dito sa mundo. Yan po yun mga kapatid. At yung pang-apat, ito po, yung word ng Panginoon, ito po, sabi, a daily discovery of God's blessing to His people, to burning them and make them secure. Kaya kapag nandyan po ang word of God sa puso natin at yan po nag-remain sa ating heart, nako, sabi nga a daily discovery. Sabi, araw-araw madi-discover mo po yung blessing ng Panginoon at siya po ang mamamahala sa atin para maging secure po tayo sa buhay po natin. Daily discovery. Siyempre, kapag nandyan po ang Word of God, alam naman, punong-puno po tayo ng pangako ng Panginoon. Ano po? At sinabi naman po sa Isaiah 55:11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Kaya a daily discovery. Pag nandyan, salita ng Panginoon sa atin, they are new every morning. Lagi nandyan ang word ng Panginoon. Hindi po naluluma ang salita ng Diyos. Laging bago po siya. Po, bawat araw-araw, oras-oras, minu-minuto, nandyan po, madidiscover natin lagi ang kabutihan ng Diyos, amazing, awesomeness ng Diyos, di po ba? Kasi nasa puso. Biro mo, matatag, stable, hindi kayang ugain, at hindi babalik. Pangako pa ng Diyos to, mga kapatid. Kaya madidiscover talaga natin ang araw-araw ang pangako sa atin. Yan po ang importance ng salita. Nais ni Lord, ito po ang sa buhay. Pangalawa, dito po makikita natin yung reality of God's Word. Pag sinabing reality, katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ano po ba? Ni Lord. Una, sabi, God's Word is settled in heaven. Doon sa verse, sabi po dyan, ang salita ng Diyos, 89 ay di kukupas, walang hanggan, matatag at di. Yan, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, settled, nasa rurok po. Ibig sabihin, unchangeable, po, nagbabago, fix, ibig steady siya, stable, no? Nothing can change it. Walang kahit sino kayang palitan ang salita ng Diyos or destroy. Wala po, mga ano po. Kaya nga 'di ba sa 1 Corinthians 3:11 maaring nailagay iban sa Kristo po. Siya po, yan po ang ating foundation. Kapatid, yan po ang salita ng Diyos na nakarurok sa langit ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang makapagbibigay sa atin
ng fixed, stable, unchangeable. Yan po ang reality. Salita ng Diyos. Nais ng Diyos. Kaya kahit pagdating man sa mga pagsubok sa buhay, trial sa buhay, tayo ang lalaban para ma-overcome natin ang mga problemang ito. Di ang word po, Panginoon po ang nagpapalakas sa puso natin. Energy, heart, lalakas, pinasisigla. Nandiyan ang word ng Panginoon. Matatag, magbabago ang salita ng Diyos. Ma-overcome natin ang lahat ng bagay, pagsubok natin dito sa buhay. Kaya yan po ang reality, salita ng ating Panginoon. Pangalawa, ito po yung tinatawag na God's Word established the earth. Sa verse 90, makikita natin dyan na ang sabi, ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. So makikita natin yung salita po ng Diyos ay talagang makikita mo yung kanyang katapatan. Word ni Lord. Ultimo sa daigdig na ito, na-establish niya po ang kanyang word. Kaya tapat po siya sa kanyang salita. Kaya nga sabi dito, all creation are in their places, created accordingly by His word. So lahat po ng creation ng Diyos, lahat po ng nilikha ng Diyos, nandun po sa lugar kung saan niya nilikha. Sabi dyan, accordingly, sabi sa pamamagitan ng kanyang salita. Di po ba? Makikita natin to sa Genesis 1:1-3. Lahat po talaga, God's word sa pamamagitan ng kanyang salita, ang lahat ng bagay. Sige po, babasahin ko lamang po dito sa Genesis 1-3. Po ang sabi, ha? Sabi po rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So dyan, makikita natin yung word ng Panginoon. Makikita nyo kung paano nyo po in-establish ang earth po sa pamamagitan ng kanyang salita. So lahat po ng kanyang nilikha, nandun po lahat yan sa tamang places. Wala po, hindi po nagkamali ang Diyos. Lahat po yan ay nasa tamang lugar sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya nga, at sinabi din dyan sa Psalms 148 verse 5, sabi dyan, siya ang may utos na kayo'y likhain. Kaya ang ngalan niya ay dapat, yan po ang ating magiging answer sa kapag ang word ng Panginoon nasa puso natin, siya po ang magiging. Talagang papasalamat po talaga tayo sa Panginoon sa mga ginagawa po na ay. At yung pangatlo, yung reality ng salita ng Diyos, sabi nga, God's word, sabi dito, govern His creation. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, sabi, yan ang mamamahala sa lahat ng kanyang nilalang. Tayo, protektado tayo. Sabihin, pamamahala, yung kanyang pamamahala, talaga tibay, holy, perfect, truth. Kaya ito yung sinasabi rito na salita ng Diyos ay mamamahala sa lahat ng kanyang nilalang. Sabi nga dito, all creatures
are created according to capacities and subversible to the Creator. So sabi dito, lahat ng nilalang niya, nilikha niya, ayon, sabi, ay merong kapasidad. Sabi, lahat yan ay subversible to the Creator. Diba? Kaya nga sa Isaiah 43:7 sinabi diyan, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kaya tingnan nyo, lahat po ng nilikha ng Diyos, kanyang pinamahalaan dito sa mundo, lahat po yan ay kapaki-pakinabang para magamit po. Kaya nga, sabi nga po dito ni Lord, subversible to the Creator. Lahat po yan ay wala pong mali sa pamamagitan po ng salita, makapagsalita. Create niya ang world, wala pong mali. Lahat po yan kapakinabangan po. Para makita natin ang parangal po ay wala pa kundi sa ating parangal po, yung parangal mo kung gaano Asian ng kanya. Makikita natin kung gaano kagaganda ang mga tanawin ng tanawin. Ibig sabihin, kung pupunta po talaga tayo sa ibang lugar, makikita po talaga na subversible po yan. Pakinabang po sa ating yan, mga. Lahat po yan, reality. Yan. Na katunayan na ang salita ng Diyos, lahat yan po sa pamamagitan po ng salita. Kaya nga po dito, tatandaan po natin, and finally, sabi po rito, para ma-enjoy po natin ang reality ng salita ng ating Panginoon sa ating buhay, ako 3 bagay po na dapat po na. Una, sabi po rito, loved. Mahalin po natin. Yan. Mahalin po natin ang word, Panginoon. Bilang po head knowledge, magkasama po pati. Sabi nga po sa Psalms 119 verse 97, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Yan po mga kapatid, para kapangyarihan ng salita po na mahalin po natin lang. Tapo ng Diyos sa ating buhay. Dalawa, obey it. Pag sinabing obey it, sundin po natin ito. Sinabi po sa Psalms 119 verse 4, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming sunod. Kaya, sabi nga rin po sa Jeremiah, hindi salita niya. Kaya iba po talaga kapag yan, yung heart na sumo ng kaalaman, testimony sa command ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi tayo sing salita niya, awesomeness ng salita. Tayo po tatanggap. Diba? Holy yan, perfect yan, nasa truth yan. Diba? Walang kasinungalingan yan. Di po ba? Unchangeable yan. Matatag yan. Kahit anumang pagsubok, unos sa buhay, ma-overcome po na. Kaya ito yung nais ni Lord, maging direction natin. At yung pangatlo po, live it. Yan. Ipamuhay po ito. Live it, sabi dyan sa Colossus 3:16, ang salita mo
ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit, espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Ayan, live it po. Ipamuhay po natin. Kaya napakahalaga po nito tatlong ito para ma-enjoy po natin reality po salita ng Diyos. Keep God's word. Pag sabing keep, ikikip po natin ito. Isip, ikikip po natin. Ukit po natin ang salita po ng ating Panginoon. Sabi po ito sa Proverbs 4:20-22, sabi po rito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, bibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Yan po mga kapatid ha. Kaya gabi pong ito, thank you Lord sa opportunity po ito na share ko po ang 12 letter po ng Hebrew alphabet called Lamed. Kaya gandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2